Marami sa atin ang patuloy na nag-aabang sa update patungkol sa fighter jet project ng Philippine Air Force na kung saan pinaglalabanan ng nasa 3 offer mula sa iba't ibang bansa at ang kasalukuyang dalawang nangunguna ngayon sa proyekto ay ang offer ng bansang Sweden na mga JAS 39 Gripen EF fighter jets na kanilang pinaka-advanced at pinakabagong aircraft sa ngayon, na kung saan sinabi na rin ng Swedish government na handa nilang ponduhan ng pagbili dito. At ang isa naman ay ang mga F-16 Viper fighter jets ng Estados Unidos na gustong-gusto din bilhin ng Philippine Air Force, ngunit pahirapan ang paghanap ng pondo para dito dahil umabot na sa lagpas 300 billion pesos ang presyo para sa 20 aircraft. Panahon pa ni dating Pangulong Duterte nang mag-umpisang mag-offer ang Sweden at Amerika ng kani-kanilang mga aircraft para sa ating modernization program, at marami na talagang nag-aabang at naghihintay kung kailan mangyayari ang pirmahan ng kontrata dahil matagal nang walang multi-role fighter aircraft ang Pilipinas. Hindi pa napapalitan ang mga F-5 Freedom Fighters ng Philippine Air Force simula nang maretiro ito noong taong 2005, at pansamantalang pamalit lamang ang mga FA-50 light fighter aircraft at hindi talaga ito isang multi-role fighter. Kaya kailangan na talagang makapagdesisyon ng Philippine Air Force kung alin sa Gripen at Viper ang kanilang pipiliing aircraft. Ngunit maliban sa mga multi-role fighters, kailangan ding palitan ng Air Force ang kanilang mga AS-211 trainer light attack aircraft dahil simula pa noong 1990s ginagamit ang aircraft at hanggang ngayon ay nasa serbisyo pa rin ng PAF, at tayo na lang talaga ang gumagamit ng ganitong aircraft. Kaya sa balita na inilabas nitong Hulyo lang din, nagpahayag ang Air Force ng kagustuhan nilang makabili ng nasa 12 units ng Aero Vodochody L-39NG Skyfox Light Combat Aircraft na gawa ng bansang Czech Republic bilang pamalit sa mga lumang S-211 aircraft at mamodernisa na rin ang mga assets ng ating hukbong sandatahan. Nakahanda ang Czech Republic na ponduhan ang pagbili na ito ng Pilipinas, lalo na't nagkakahalaga ang mga ito ng nasa 23 billion pesos, at hindi ito basta-bastang halaga dahil may kamahalan ang mga nasabing aircraft. Bagong-bago lang talaga ang mga L-39NG Skyfox dahil nitong taong 2023 lang pumasok sa serbisyo ang aircraft, at maraming bansa na rin ang interesado at gumagamit nito na nagpapatunay sa pagiging magandang produkto nito. Triple ang bigat ng kayang dalhing armas ng mga L-39 Skyfox kumpara sa mga S-211 na kung saan kaya nitong magdala ng nasa 3,600 pounds na armas, halos doble din ang kayang abutin na range, at di hamak na mas advanced na talagang avionics at subsystems nito. Kayang magdala ng L-39 Skyfox ng mga air-to-air missile, kaya kaya nitong magbabagsak ng aerial targets, at kaya ding magdala ng maraming klaseng missiles, rockets, at bomba, kaya magagamit din ng mga ito sa airstrike missions. At bago pa man nagka-interes ang Air Force sa mga L-39 Skyfox, ang una talaga nilang kinonsidera noon ay ang mga KT-1 Wongbi na isang basic training aircraft. Ngunit hindi na tuloy at tuluyang kinansila ang planong ito, kaya ang mga aircraft na naman mula sa Czech Republic ang pinagkakainteresan bilhin ng ating bansa.